Hello. So, welcome sa page ko, guys. So, dito, ipapakilala ko si Amazon sa mga VA, sa mga newbie dyan, gustong matuto sa Amazon. So, hindi lang itong niches na ituturo ko. So, ang dami pang nakapila talaga na gusto kong ituro at gusto kong i-share sa inyo. So, ngayon, mag-focus muna ako sa Amazon. Okay? So, punta tayo sa pinaka-basic. So this one, ginawa ko itong introduction na to para hindi na ako, sige webinar, webinar ng webinar, para introduce lang yung Amazon. Gusto ko dito lang, introduce ko na kagad dito sa YouTube video at i-share ko na lang sa mga newbies at sa mga aspiring VAs dyan. Okay? So, 2026 na, ang dami pa rin gustong maging VA at di pa rin yung alam kung paano ba nag-work yung Amazon. So dito, itatakal ko yung ano ba yung trabaho ng isang VA? Ano ba yung requirements na kailangan para maging Amazon VA? Okay, let's start guys. By the way, kapag hindi nyo naman trip itong niche na to, pwede nyo skip naman. Pwede nyo dito pa lang stop na natin. Okay, pwede nyo skip, hanap kayo ng ibang niches. Sa mga seryosong gusto matuto ng Amazon, tuloy nyo lang. Okay? Tuloy nyo itong video na to. So, sa Amazon, ngayon, ang dami kasing naghanap ng mga client. Kung pwede niyong i-Google, pwede niyong i-Google kung ilang seller ba ngayon sa Amazon. How many sellers? Ang dami po talaga. So, ang daming mga skill VA na hinahanap ngayon ng mga seller. Okay? Hindi lang product sourcing, ang dami pa. So, hindi man siya until now. Imagine, 2014 ako nag-start. Wala pang mga YouTube channel. Hindi ko pa alam yung ano talaga pinaka-basic. So, yung ituturo ko sa inyo is based sa experience ko. So, how many years na experience ko, tuturo ko dito. So, itong Amazon ano ba talaga? Pang part-time lang? Or pwede pang ano, matagalan? Isa sa mga proud ako, pwede kong sabihin sa inyo na pang matagalan si Amazon. Hindi siya kayang talunin ng mga AI dyan. Automation. Okay? Hindi pa rin. Kahit sabihin mo si ChatGPT or si Gemini, hindi niya pa rin kaya yung ginagawa mismo ng isang VA na work. Okay? Hindi niya pwedeng palitan. Pwede niya sigurong palitan yung mga ano, yung mga customer support, yung mga ganyan. Pero yung skill wise ng ah, how to analyze a product, hindi talaga siya napapalitan. So, pwede kong sabihin na ito siya is pang long term. Okay? And then, the foundation of career. So, ang Amazon Virtual Assistant is siya yung nag-help sa seller sa pagpili ng product, sa pag-purchase ng product, sa pag-analyze ng product. Okay? So, ang different niya between sa VA and the seller is yung client natin, sila yung nag-invest ng pera. Nag-iinvest na sila ng pera sa skill natin. Nag-i-invest sila ng pera para sa product na isi-sell nila kay Amazon. Amazon is the selling platform. Okay? Kung alam nyo si Lazada, si Shopee, ganun yun. Selling platform si Shopee. Selling platform naman si Lazada. Selling platform naman si TikTok. Ganun na? So, ganun si Amazon. So, bakit high demand si VA ngayon? Amazon VA ngayon? Kasi ang daming task na pwede nilang ibigay na lang sa VA kaysa gawin nila. Mas gusto nilang magbigay ng time sa pag-isip kung paano mag-strategize kaysa maghanap ng product or gumawa ng mga ibang task. Sabi nga ng client ko, eat frogs. You eat frogs. So yung mga hindi niya trip gawin, papagawin sa VA. So doon tayo. Buti na lang ganun sila kasi may trabaho tayo. Yun ang good side. How this training will prepare you. So, itong introduction to, i-prepare ka kung ano ba talaga yung trabaho. Ano ba talaga yung trabaho ng isang Amazon VA. Hindi yung masyashock ka na, ano to? Ano tong mga terms na to? So, ito yung training ko, itong yung mga training ko na ilalagay ko sa YouTube channel ko, makaka-help sa inyo para prepared kayo. Okay?
Next is yung mga requirements ng mga kailangan. Okay? Gusto kong unahin yung laptop kasi may um, mga VA, yung mga newbie VA, hindi pa alam yung mga specs. So ito pwede niyong maging guide. Etong mga specs, ito Professor Intel i5 10 Gen RAM 8 gigabytes. Ito yung pang ano lang, pang startup lang. Halimbawa wala ka pang budget, pwede mo itong i-startup. Ganon. Kasi kapag 8 gigabytes, siguro ma-open mo lang siguro mga 5 tabs or 6, pero maglalag na yon. Real talk na lang. Pero kapag nagkaroon ka ng 16 gigabytes, medyo marami pwede. Pwede ka pang maka-open siguro more than 10, more than 7. Siyempre, more than 10. Binalik-balik ko pa. 15, 16, ganon. Kasi product sourcing, uh, and then purchasing, kailangan kailangan mo ng mabigat-bigat. Okay? So, isang tip ko sa inyo, pwede kayong magtanong. Kung may ChatGPT kayo, pwede kayong magtanong. Ito yung work ko. I think nandun sa Facebook ko yung prompt. May prompt ako doon na sana maka-help sa inyo. Na itatype nyo lang itong prompt na yon, tapos ipipicture nyo lang yung specs, pupunta kayo sa mga mall, pipicturean nyo na yung mga specs or nakita nyo sa Facebook, ilalagay nyo kay ChatGPT, tapos i-analyze niya kung okay ba yung specs na yon or overpriced ba yon o hindi pa pasok sa budget. Ito yung budget ko, pasok ba to? Yung ito worth it ba to sa budget na to? Ganon. Okay? So next, yung mga basic needs. Hindi po nag-work kapag magsa-cellphone lang kayo. Okay? Marami nagtatanong sa akin ng mga newbies, Coach, ito ba, pwede ko ba itong itrabaho sa cellphone kasi wala pa akong ano. Sadly to say, hindi siya talaga nag-work sa cellphone. So, kailangan yung meron kayong laptop or PC. Minsan, mas mura pa ang PC. Magpa-assemble kayo, mas mura po. Okay? May mga nakita na akong 10K budget. Medyo okay na yun po. Ha? So, stable internet. So, kailangan nyo po ng 50 Mbps. Pero ngayon, sa mga PLDC, PLDT, PLDC, sa Globe, sa Converge, di ba, may sa taas na yung binibigyan niya lang, tinatapon na nilang mga Mbps. Ah, pero merong ano din, may mga scam na ganun. Nakala mo yun ng Mbps pero hindi pala. So at least ngayon sa Pilipinas kasi I think nasa 50 pinakamababa, mataas yung mga 200. So pasok yun dapat. And then headset, kung hindi naman po, I think meron ng mas mura ngayon, murang mga noise cancellation. Budgeted noise cancellation, medyo mahal yung Logitech. I think Fantech ang pinakamura. Ah, yun ang advice ko sa inyo na pwede i-purchase na headset. Okay, yung webcam naman, hindi nyo kailangan minsan ng sobrang HD. Kung pwede mag-start lang kayo ng nasa, I think may mga mura na. May mga mura sa Shopee, sa TikTok na mga webcam. ATEC, uh, Logitech, yung mga ganyan. May mga mura na. May ibang brand na Chinese brand, pero okay naman siya eh. Magdedepende lang sa lighting. Kung malakas yung, sabihin nyo maliwanag yung paligid nyo, okay yun. Okay? Quiet workplace naman, hindi naman needed talaga. Not unless nagko-call ka with the client. Tapos si client is irritated kapag nagkakaroon ng noise sa background mo. Pero kung may noise cancellation ka headset naman, wala na to. Ano mo to? Di mo na to in-note itong quiet workplace. Mouse optional kapag gusto niyo yung mabilis na click or di niyo pa alam paano gumamit ng tawag dito moving cursor sa laptop nyo, kayo ng mouse. Advice ko sa inyo yan. Okay, power backup, optional lang naman. Kung nagbo-brownout kasi or kailangan nyo matapos yung task, bigla nag-brownout, invest kayo doon. Kung hindi pa kaya, okay lang. Okay lang. Kung makaintindi naman si client, i-message nyo lang na hindi ako makaka-work kasi ganito. At be honest lang din. Okay? Next is understanding the role in a simple terms. So, helper for an online store owner. So, sabi ko kanina, ikaw yung nag-help kay, ah, kay, kay client. Okay? Nag-help sa kanya mag-build ng business. Okay? Ikaw yung nag-work behind the scene. Okay? Ikaw yung mga errands, ikaw yung gumagawa. Yun. And ikaw rin nag-organize or minsan in-organize mo yung mga product, inaayos mong inventory nila, chine-check mo kung ilan na pa ba natira na stock, lalagay mo sa mga tools, sa mga repricer, sa mga
inventory lab, yung mga product, yun yung mga tasks na ginagawa mo dito sa Amazon. So, ang VA, ito nga, skill-based remote career. Skill-based. Being an Amazon VA is not random online work. It requires learning system, understanding the data, and following structured process. You should analyze. Okay? Analyze the product. Kapag product sourcing ka, analyze the product. If you're purchaser or quality analyst, okay, think beyond the product. Hindi lang yun, ito yung product, ito yung sell. No, your ano partner. Partner kayo ni client. Hindi ka lang VA. Okay? Partner kayo ni client. And then, understanding difference role. Okay, sa seller, nag-invest siya ng capital, ng time niya to create that store. So, pangalagaan mo yun. Ikaw naman, gawin mo yung role mo. Kung ano ka, VA ka, or Amazon management ka, i-manage mo yung mga account niya na dapat organize. Madali niya kaagad maintindihan na ito nagkaroon siya ng loss, ano yung naging solution mo, mga ganon. Or nag-product research ka, bakit mo ito ni-research, saan data mo ito nakuha, sa mga tools na available para malaman mo talaga na profitable yung product na yun. Okay? So, operation support specialist virtual assist does not invest money into products. Instead, manage daily operations such as research, listing. Ito yung sasabi ko. Okay? Hindi ka nag-invest ng pera. Si client nag-invest sa skill mo, sa iyo, at dun sa product. Yung trust niya, minsan hindi nabibuild ang trust, ano lang kagad, parang pagtulog mo bukas, trust ka na niya. Hindi. Binibuild yan. Okay? So, risk and responsibility. The seller carries the financial risk if the product does not sell. The VA carries performance responsible by ensuring that tasks are executed accurately and efficiently. Dito pa lang, tandaan mo, lugi na si client pa lang. Pero hindi siya magiging lugi kung ikaw mismo, ikaw sa sarili mo, binibigyan mo ng importansya yung trabaho mo. Binibigay mo yung, sabi natin, ng hindi ng full-hearted. Sabi natin, sobrang OA na yun. Okay? Iniisip mo na kapag ito sinel ba namin, profitable ba to? Hanggang kailan ito maging profitable? Yung mga analyzation na yun, which is skill-based talaga yun. Experience yung magtuturo sa iyo or meron kang tulad namin, ito ng mga content creator. Sabi natin content creator as a coach niyo. Dapat i-guide namin kayo, wag dyan, IP yan. Or ito, nagkakaroon ng problema kapag itong brand na to. So, naiiwasan yung mga ganitong risk. Yung hindi nagkakaroon ng sell or nagkakaroon ng problema na pwedeng masuspend yung account ni client. Okay? So, managing systems, not capital. As a VA, your role is to manage workflows, tools, not to fund the inventory. Okay? Kasi yung thinking kasi ng ibang VA, hindi man din pera ko to, pera din ni client. Yung ganun, iwasan natin. Okay? Paulit-ulit ko sabihin siguro, ilang beses ko na inulit dito sa video na to. Business partner. Okay? May mga client na mamimit kayo na ituturing kang pamilya. May mga client naman, malas mo lang kung mayroon kang client na parang binigay mo na yung kaliwang kamay mo, gusto pa ng kanan, gusto pa ng paa mo. May mga ganun. At meron naman na alam mong si client, ito lang yung budget, pero nag-work ka beyond doon. Nag-work ka kasi iniisip mo yung profit ni client, which is na-appreciate ni client yun, mga ganun. Yung 8 hours lang, pero parang feeling mo hindi worth it yung yung trabaho mo. Parang feeling mo nag-chill ka nung 2 hours. Parang, okay, mag-work lang muna ako, pero hindi mo lalagay sa payslip ko o hindi mo ako babayaran. Yung mga ganun, kapag bago pa si client, kapag alam mong truthful din si client sa'yo, minsan papaisip ka na, at sige, tulungan ko talaga to. May mga ganun. As a VA, kailangan nyo rin po mag-isip na, okay, gawin ko kaya to. Yung, wag lang pera-pera. Minsan yung may puso rin tayo. Yun yung gusto kong i-ano, i
ano sa inyo, ituro sa inyo. Yung parang kahit sabihin ng work behind, beyond, kung tinanong behind na palagi ako, beyond, natatawa ako, baka mag-double meaning. Beyond doon, which is na-appreciate ni client. Kapag na-appreciate ni client, maganda yung future niya. Okay? Example ko na lang sa akin po, 8 years. 8 years na sa akin si client. Ha? Ganun. Nag-start lang sa mababang pay, and then, nagtiwala ako na kapag lumaki yung business, sasama niya ako. Tataasan niya rin yung sweldo ko. And hindi ko akalain na mas sobra pa palang ibibigay niya sa akin. Naging parte siya ng family ko. We pray together and we share mga struggle and success. Ganun. Okay? Hindi yun dahil ipapadala ka sa Amerika or sa ano, hindi. Mas importante yung connections. Okay? Isipin nyo yun. Hindi ka pa nag-online na ako, makakapunta na ako sa US. May mga ganung perks. Ha? Meron yung perks na bibigyan ka ni client ng laptop, ng pabahay. Okay. Medyo ano na, baka mag-expect na kayo. Huwag expect too much. Baka nag-expect na kayo too much. Pero may mga ganun. May mga kwentong ganun po. Okay? So, what you actually do as an Amazon virtual assistant. So, maraming work na pwede niyong trabahuin as a VA sa Amazon. Pwede kayo mga product research, may quality analyst, may store management, may VA ungating, may mga VA na nag-ungate, meron namang inventory. Okay? So, iba-iba. So, kapag ibang-ibang klaseng business din. So, ito, bibigyan ko na. Ibang klaseng business. May wholesale, may FBA, may private label, private label, ulitin ko lang, private label, FBA, FBM, wholesale, Kindle. So, ang daming pwedeng trabaho sa Amazon. Hindi lang talaga siguro nare-research ng maayos ang Amazon. Para sa akin parang wala masyadong nagseseryoso sa Amazon. So ngayon gusto kong introduce lang ulit. Sa previous video ko, ang dami ko ng video ng mga strategy or anything. Ito yung hindi ko natatakil, yung introduction. Yung sa mga VA na gusto mag-Amazon, sa mga newbies na gusto ang Amazon, na gusto matutunan lang to, or ano lang din, nakiki-join lang. Welcome kayo. Aralin nyo lang. Okay? So, meron din dito data entry, meron din dito. Yung may mga papagawa sa iyo ng mga itatransfer mo yung product, yung mga reports, ilalagay mo dito. So, titingnan mo yung mga kita, yung kumita ba tayo ngayong month na to o hindi, sa weeks na to, ilan ba yung na-purchase. May mga ganun din. May data entry din dito. Okay, importante yung data entry din. Okay, meet in reality of becoming an Amazon VA. Okay, Amazon VA is easy money. Gusto ko agad nila kasi kumita eh. Yun mga VA, huwag kayo ma-expect ng 6 digit. Okay, may interview ako na totoo bang 6 digit? Yan naman, ito naman yung hype-hype na yun. Tingnan nyo, na-tax tayo. Di ba? So, huwag kayong mag-hype. Okay? Reality lang tayo. Dito, reality lang yung tuturo sa inyo. Okay, Amazon VA is not an easy money. Kung kikita ka ng ganito, mag-take risk kayo, be it. Pero kung mag-grow kayo with that client, take some risk kung gusto nyo. Like sinabi ko kanina, nag-take ako ng risk sa isang client. 8 years na kami 8 years na kaming nagsasama hindi na sa amin partner niya ang tawag sa akin partner na. As a family na kami. Ganon. Reality, it is a skill-based profession. Yes, analyze paano. Kapag nilibigay sa'yo ng tools na to, paano mo i-analyze yung product na yon? Paano ka maghanap ng profitable product? Sabi nila, ay magdali lang, maghanap lang ako ng product na masisell sa Amazon. Nope. Ang dami pang pagdadaanan. Kung IP ba yan? Gated ba yan? Alam ko yung mga jargons na to, medyo, ano pa sa inyo, medyo bago pa lang. So, ito, introduction pa lang naman eh. Sinasabi ko lang sa inyo. Ang dami pagdadaanan. Minsan, okay yung product, pero may problema sa ganito. Ang dami. Okay, ang daming pwede. So, without proper training,
sa Amazon, yung nagfi-fake kayo sa buy data niyo, which is hindi ko talaga ano yan. Hindi ko talaga gusto yan mga nagfi-fake till you make it. Nope. Maganda may alam na kayo. Ito, kaya nga nagkaroon ng ganito, ng mga ganito. Ang dami pang mga content creator na kilala ko, na mga Bisaya, ah, Tagalog, or anything, na real talaga yung turo nila. Totoo talaga. And then, nagtuturo sila ng free. So, ang dami dyan. Okay? Kung hindi nyo trip nga, sabi ko, kung hindi nyo trip itong niche ito, nalaman nyo sa kalagitnaan na, ay, mahirap pala ito, analysis yun, mahina ako, medyo mahina ako dito. Baka hindi ko kayanin. So, pwede ka, pwede mo na stop yung video and then look for another niche. Okay? So, career mindset over quick cash mindset. No? Ito yung mga mindset ng mga VA ngayon. Basta kumita lang. Yung parang wala nang puso doon sa work. Hindi nila, hindi nila na-appreciate yung binibigay na trabaho sa kanila. Parang ang dami ng reklamo. Ay, ang hirap naman ito. Ang dami. Ano ba naman yung sinabi niyo doon sa resume niyo na flexible? Willing to work beyond ganun. 'Di ba? Ano yun? Eme-eme lang? So, kapag lumaki yung kita ni client, may mga bibigay ng bonuses. Bibigay yan. Um, Wala namang, hindi naman required sa, sa online na magkaroon ng 30-month pay. Pero minsan nagbibigay talaga sila. Generous sila kapag alam nila na kumikita sila dahil sa'yo. Okay? Yun lang yun. Then, focus on skills, not shortcuts. Ito na. Pag-aralan nyo lahat na nakita nyong video dito sa YouTube channel ko. Kung gusto niyo ng Amazon na, yung mga old videos ko, and then papalit ako yan ngayon ng mga bago. Okay? So, kung gusto mo ng trabaho na ito, pang long term ito. Sabihin ko sa'yo, pang long term. Walang shortcut dito. Okay? Hindi ko nire-require na hindi nyo alam yung pinaka-basic ng Amazon. And then magja-jump na kayo doon sa trabaho na yun. May mga ganun. Aminado ako. Nag-jump ka agad ako sa private label not knowing ano ba yung mga jargons. Hindi ko nga alam yung jargons that time. Hindi ko alam yung BSR, hindi ko alam yung ACE. Alam ko na yung ACE, pero yung BSR, hindi ko alam yan. Yung mga terms ng PPC, hindi ko alam yan. Alam ko, ano to, basta alam ko ng PPC, pero hindi ko alam yung meaning yan. Mga ganun. Kasi tamad nga. Minsan kasi may katamaran tayo sa utak natin. Ay, alam ko na yan. Kapag ganun yung mindset nyo, ay, alam ko na yan. Walang growth. Wala at all. Sa point na ako ng VA career ko na kapag wala nang growth ako nakikita sa work na yun, umaalis ako. Honest to goodness. Umaalis ako kapag wala nang growth. Yung parang feeling ko, parang stagnant na. Tapos parang hindi na nabibigyan ng importansya yung ginagawa ko. Umaalis ako. Kahit gaano pa kaganda ng pay na yun. Okay, sabi mo, grabe naman ito. Ganda nga ng pay ng Pero hindi ka na masaya. Yung stress level, hindi, hindi mababayaran yun. Okay? Ang skill dito is product sourcing. So, kailangan yung i-practice siya. Every now and then, pinapractice ang product sourcing. Tedious task nga siya. Eat the frog. Hindi nga gusto ng client yung trabaho na yun, which is nagbibigay sa atin ng trabaho ngayon. Yung ayaw nilang gawin. Yun man talaga ang mindset nun. Parang gusto nila, ikaw nang gumawa lahat. Okay? Ang maganda dito sa Amazon, kapag alam nyo paano mag-build ng business from scratch, lumago, unstoppable kayo. That's the thing na gusto kong ipaano sa inyo. Iparating sa inyo. Gusto kong ipasok nyo sa utak nyo kapag alam nyo from scratch until mag-succeed yung store na yon, powerful na kayo. Diba? So, your VA journey starts now. Focus on development daily. Kahit 1% lang yan. Practice nyo i-analyze yung product sa product sourcing. Kung nasa inventory naman kayo, sa management naman kayo, know ano yung mga error, yung mga stranded, yung mga
inventory, yung mga repricer kung nagwo-work pa siya. Minsan kasi hindi lahat ng tools is accurate. Minsan gumagana. Minsan kailangan mong i-double check. Yung mga ganun. So kapag nagkamali ka, halimbawa nagkamali ka ng pricing, meron yung mga instances na ito yung price pero nababaan mo yung price, lugi na yung pricing. Sabi natin, wala ng repricer. Nagkamali ka, own it. Wag lang yung, okay, may mali ako, okay na yun, next time, hindi ko na ulitin. Pero ulit mo pa rin, mawawalan ka ng trabaho. If you're serious about this Amazon product sourcing, Amazon management, Amazon private label, Amazon wholesale, ah, Kindle, kung ano kayo, kung ito, para feeling nyo, ito yung para sa inyo, then study it. Learn the basic. Kung lagi kayong skip ng skip, yan ang problema. Okay, next. So, meet Baki. Baki, Bisaya for frog. Okay? I like the word Baki. Okay? Naka-attend ako ng ng isang webinar, bigla ko na nabanggit yung Baki. Sabi ko kasi, ang daming VA ng talon ng talon. Jump ng jump sa ibang niche. Sa ito yung bago dito, kumita si Juan ng 50,000. Malaking niche na to. Gusto ko doon. Isipin nyo, paano nyo na-reach yun? Sa effort niya, yung ginawa niya yung buong buong effort niya para matutunan yung skill na yun. Hindi lang yung nandiyan na yung pera kagad. Hindi, inaral niya yung skill. Paano niya narating yung ganong na rate? Inaral niya kasi. Yun yung pagkakaiba. Iba kasi thinking, gusto ko ganun kagad ang kita. Hindi. Kung gusto mo itong niche na to, stay muna. Kahit sabi natin matutunan mo siya ng 60%, 70%, okay lang yan. Bago ka mag-jump. Ang advice ko, kung halimbawa, tulad sa akin, example ko na lang yung sarili ko. I started with the private label. And then, ang nalaman ko, pabaliktad pala ako. Dapat pala natutunan ko muna yung FBA o yung dropshipping that time. Natutunan ko na kasi dropshipping yung sikat. Ngayon, medyo hindi na po sikat si dropshipping. Kapag may nagsabi sa inyo na dropshipping yung ni client, huwag niyo na po asan. Hindi po tatagal yung account niya. Ito na, di niya tatagal yung account niya ha. Kasi magsususpend talaga yun. Magsususpend yun. Strict to si Amazon ngayon. So, FBA, so paano yung nag-work? Si seller is bago pa lang at nagbi-build pa siya ng gusto niya ng malaking profit or nagbi-build pa siya ng profit dahan-dahan, FBA. And then, wholesale, and then private label. Okay? So, nagbi-build yun. So, sa akin, nagkikreate ako ng logo. Nagkikreate ako ng product. Nag-edit ko yung mga product na sinasend sa akin na picture. Which is na-enjoy ko. So, sabi ko, aralin ko lang muna itong Amazon. Stick muna ako dito. Nag-stick ako sa Amazon for how many years? And then now, dahan-dahan kong natutunan yung posting sa Instagram, gumawa ng infographics, gumawa ng presentation. So, dahan-dahan ako umaalis or nagja-jump na dito sa isang niche na hindi nako-compromise yung Amazon skill ko. 'Di ba? Yung kaya niyo pag-usapan, kahit balik ta rin yung tanong sa iyo, masasagot mo. Kapag tinanong ka ng ganito, alam mo kaagad. Hindi yung, alam ko lang, parang jack of all trades. Hindi ko na alam. Huwag na lang mo English niyo. Jack of all trade ba yon? Hindi yung ganun. Not unless bibigyan mo ng effort. Okay? So, stick with one niche. Huwag talon ng talon. Tulad ni Baki. Okay? Stick muna sa isa. Kung itong Amazon, stick with Amazon. Kung hindi nyo gusto, ay mahina yung kita kasi marami ako nag-rinig ng ganun. Kapag naniwala kayo sa mga ganun, hindi kayo tatagal. Okay? Dapat malakas yung loob nyo, malakas yung sikmura nyo sa mga bad words, sa mga maririnig nyo. Kapag sinabihan kayo ng ganito, hindi naman ako sinabihan ng magulang ko na ganyan. Okay? Normal sa kanila yun. Nasasabi nyo na yun. Pero ikaw, parang kamatay mo na-stress ka, hindi ito para sa'yo. Okay? Sa dami ng trabaho na office sa online, dito sa world na to, kung hindi mo kaya yon, huwag na lang. Sad to say, hindi. Okay, huwag kayo maging baki. Okay?
Kung pwede lang, huwag kayo maging baki. Ano kayo? Stick to one muna. Okay? Wag mga bet. Yun lang. Okay, so ito sa last part na, end na. And if gusto nyo talaga, magpo-post pa ako ng another video. So, para iwas na sa sobrang daming webinar na gagawin ko. And then, makakaproceed na ako sa gusto kong ibang ibang niches naman itatakal ko. Na alam ko rin naman na pwede kong i-share sa inyo. Okay, this is a small part, Amazon. And ang sunod kong gagawin is, I think, FBA, FBM, and then ungating, and then uh, Amazon UK, pwede ko nang itakel. May presentation na rin man. And pwede ko nang siyang gawan. Ito is Amazon US sa akin talaga. Yun yung specialist ko. Is specialty ko. Doon ako. So, minsan, siguro kung hindi nyo naman ako gusto maging coach or maging mapanood, dahil nabubulol ako, which is yun talaga yung problem sa akin. Kung napapansin, nabubulol ako. Pero one thing I can make sure sa inyo is matututo kayo sa product sourcing. Bibigay ko yung knowledge ko sa inyo ng free. Hindi ko pa kaya mag one-on-one coaching ngayon sa dami ng trabaho ko. Pero gusto ko lang i-share itong mga knowledge ko sa inyo. Okay? If you want to learn more or you want to updated sa lahat ng mga sa mga ganap or sa mga bagong ginagawa ko for Amazon and for other niches, you can visit my Facebook page, Coach Z Soriano. Okay? So, yun lang po and hopefully, magkikita tayo sa next video kung gusto nyo ba talaga itong Amazon. So, maraming salamat and God bless po sa inyo. And yun lang, huwag maging baki, mga kokak ng kokak dyan. Huwag talon ng talon. Okay? Ciao, guys!